Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Clotilde Dimaano ng Bombangon, Morong Rizal. Na-inspire akong sumulat sa inyong programa matapos kong pakinggan kamakailan yung kwento ni Daxie na may pinamagatang umibig sa Dalakitnon. Sa sobrang ganda ng kwento ay parang gusto ko na ring umibig ng engkanto o Dalakitnon. Biro lang. Yung isishare ko sa inyo ay hindi isang kilig o tragic love story, kundi isang nakakatakot na karanasan na nangyari noong kabataan ko. Involved din sa kwento ko ang isang uri ng elemento o laman lupa. Pero hindi kasing gwapo na mga engkanto at Dalakitnon, kundi isang tikbalang. Papa Dudut, nung teenager ako ay nakatira ako sa aking tiyahin sa Morong Rizal. 15 anyos ako noon. May pinsan akong babae na itago na lang po natin siya sa pangalang Klang. Hindi niya tunay na pangalan. Si Ate Klang po ay 18 years old noon. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Yung bahay na tinitirhan po namin noon ay yung likod noon ay gubat na. Si Ate Klang po pala ay anak ng panganay ni Tita Bibeth, ang panganay na kapatid ni Mama. Maganda, matangkad, mahaba po yung itim at bagsak na bagsak ang kanyang buhok. Mistisa rin po siya at singkitin dahil half Chinese po ang tatay ni Ate Klang. Samantala'y medyo pasaway itong pinsan ko. Mahilig ito sa galaan at lakwatsahan at palaging tumatakas sa kanyang ina. Mahilig din siyang sumuot kahit saan. Kahit na liblib po ang lugar namin at minsan nga ay isinasama niya akong gumala sa gubat. Ako po kasi ang pinaka-close ni Ate Klang sa aming 4 na magkakapatid. Palagi kaming magkakasama kahit saan ni Ate Klang. Kwento niya pa sa akin noon, may gwapong lalaki daw siyang nakikita sa panaginip niya. Lagi daw silang magkasama at na-curious po ako sa ikinikwento niya sa akin. Sabi ko po sa sarili ko, dati ang swerte naman ni Ate Klang. May gwapo sa panaginip niya habang sa akin ay puro nakakatakot. Pero Papa Dudut, makalipas ang ilang araw at linggo ay napansin kong parang natatakot na si Ate Klang. Tinanong ko siya kaagad kung bakit. Ang sabi niya sa akin, yung gwapong lalaking napapanaginipan niya ay nag-transform daw bilang isang kabayo. As in kabayo ang ulo pero katawan ay tao. Isa raw palang tikbalang ng lalaki nagpapakita sa kanya sa panaginip at pilit daw siyang sinasama nito. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Nagkasakit si Ate Klang, nilagnat po siya noon ng ilang linggo. Pabalik-balik ang lagnat niya at hindi po namin siya maisugod sa ospital. Lalo na at malayo ang ospital sa lugar namin. At kapos din po kami sa pera. Yung sakit ni Ate Klang ay hindi pangkaraniwan. Kasi po habang pabalik-balik ang lagnat niya, ay may mga tumutubo pong rashes sa balat niya. Mapupula po yun. Sa pagkakaalala ko ay lagi po niyang kinakamot kaya nagsusugat. Nabahala din po kami noon kaya si Tita Bebeth ay tumawag na ng albularyo. Nung pinatignan si Ate Klang sa albularyo, nanlaki po ang mata ng albularyo as in para siyang nakakita ng multo.
Ang sabi niya po, naku, bakit ngayon nyo lang ito pinatignan sa akin? Natipuhan ito ng tikbalang. Hindi basta-bastang tikbalang lang. Dahil pinuno ng mga tikbalang ang nahumaling sa dalagang ito. Hindi ko kayang kalabanin dahil malakas siya. At bilang na rin ang mga araw ng dalagang ito. Dahil sa ikalawang araw ay kukunin na siya ng tikbalang. Wala na tayong magagawa pa, sabi ng albularyo sa amin. Naiyak at natakot kaming lahat para kay Ate Klang. Hinang-hina na rin siya noon hanggang sa sumapit ang pangalawang araw. Mga alas 4 ng hapon. Naghihingalo na si Ate Klang at ang sabi niya ay nahihirapan daw po siyang huminga. At yun na nga, hanggang sa tuluyan na pong namaalam sa amin si Ate Klang. Papa Dudut. Sobra po yung iyak ko noon at pati na rin po yung buong pamilya namin dahil sa sinapit niya. Sobrang sakit. Ang aga nilang kinuha si Ate Klang sa amin. Pero hindi sumuko noon ang mga magulang ni Ate Klang. At kahit patay na ang pinsan ko, palagi silang nagpapadasal para mailigtas daw ang kaluluwa ng pinsan ko sa kamay ng tikbalang at sa halip ay mapunta raw ito sa liwanag, sa piling ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung nagtagumpay sila, kung nakapunta ba si Ate Klang sa langit o nanatili siyang hawak ng pinuno ng mga tikbalang. Sa kabilang banda lumipas ang mga taon. Dumating ako sa pagdadalaga. Naka-move on rin kaming lahat sa nangyari kay Ate Klang. Nakatira pa rin ako noon sa tiyahin ko pero nagwo-work na ako noon bilang cashier sa SM Center Angono. Ang buong akala ko noon ay hindi na ako makakaranas ng kababalaghan pagkatapos ng nangyari kay Ate Klang. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Nagsimula ito noong 2015. Natulog ako 2 p.m. mag-isa lamang sa kwarto. Simula kasi nang namatay si Ate Klang ay ako na lang ang mag-isang umuuko pa sa kwarto namin. Yung kwarto na yon ay malapit lang sa sala. Yung naaalala ko ay natulog lamang ako doon tapos ay napanaginipan ko na may matandang lalaki sa labas at nakatayo doon sa drainage. Parang hinuhugasan niya ang mga paa niya. Na-curious ako kung sino yon kasi hindi ko siya kilala at hindi siya pamilyar sa akin. Tapos noon, biglang naiba ang panaginip ko. Napanaginipan ko na may lalaking nakatayo at nakatalikod malapit sa likod ng pinto ng kwarto. Akala ko pa nga noong una ay tiyuhin ko na asawa ni Tita Bibeth. Tinawag ko daw siya. Tas hindi niya ako pinapansin. Tapos naalala ko si Tito pala ay nasa work sa Maynila kaya imposible na siya yung kaharap ko kaya na-realize ko na hindi siya ang tiyuhin ko. Nung humarap naman siya ay nagimbal ako sa aking nakita. Hindi pala siya isang tao kundi isang tikbalang. Huli ko na kasing napansin na yung mukha niya ay mukha palang kabayo. Tapos si Tita Bibeth daw ay pumasok sa kwarto ko at nakita niya ang tikbalang sa likod ng pinto at sumigaw ako. Sabi ko, Tita, hindi si Tito yan, tikbalang yan. Tapos ay nabigla ako nang sinipa ng tikbalang si Tita Bibeth. Tapos ay nawala sa panaginip ko si Mama. Nakahiga pa daw ako sa higaan noong time na yon at gusto ko nang bumangon. Babangon na sana ako kaso parang hinihigop ako ng hangin pabalik sa higaan ko. Nakikita ko ang sarili ko na nakahiga, nakadilat ang mga mata ngunit hindi ako makabangon. Nakita ko ang mga pinsan ko sa sala. Inutusan daw ni Tita Bibeth yung babae kong pinsan na kumuha ng sabon dahil naglalaba daw si Tita sa labas. Tapos ang pinsan kong lalaki inutusan ni Tito na kunin ang mga kahoy na ibinilad sa labas. As in nakikita ko sila. Tinatawag ko sila ngunit di nila ako napapansin.
Sumisigaw na ako ngunit di nila ako marinig at naiyak na nga ako noon. Ilang minuto daw pumasok si tita sa kwarto at tinawag ko siya. Ngunit di niya ako marinig. Pinagdarasal ko noon na gisingin niya ako dahil nahihirapan na akong huminga ngunit wala. Sabi ko sa sarili ko na katapusan ko na yata. Lumabas si tita sa kwarto. Iyak ako ng iyak noon pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ako makagalaw sa kinakahigaan ko at parang nauubusan na rin ako ng enerhiya. Biglang sumagi sa isipan ko na parang may bagay na nagpapahirap sa akin. Kaya hindi ako makahinga. Meron daw mga kuko na mahaba na nakabara sa ilong ko. Pinunot ko daw ito gamit ang kamay ko. Tapos ay nakahinga na ako ng maluwag. Tapos nagising na ako na pawis ako. May luha sa mga mata ko. Nang hihina ako at parang masakit ang lalamunan ko. Sobrang takot talaga ang nararamdaman ko ng time na yon. Nakita ko ang mga pinsan ko sa sala at parang sa panaginip ko. Nakita ko na rin si Tito na umuwi na pala galing sa trabaho. Si Tita Bibeth naman ay nasa labas at naglalaba daw. Dahil sa curiosity ay tinanong ko yung babae kong pinsan if inutusan siya ni Tita Bibeth na kumuha ng sabon. Pati na rin ang lalaki kong pinsan if inutusan siya ni Tito na kunin ang mga kahoy na ibinilad sa likod tapos kung dumaan ba sila sa kwarto ko. Lahat ng tanong ko ay sinagot nila ng oo. Nangyari daw yon. Tapos sabi ko, ba't di ninyo ako ginising? Sabi nila, mahimbing daw ang tulog ko. Pumunta ako sa kusina at nakita ko si Tito katulad sa panaginip ko. Hinanap ko si tita at nakita ko siya sa labas na naglalaba. Tinanong ko kung pumunta ba siya sa kwarto ko at kung may nakita ba siyang tikbalang sa kwarto ko. Wala daw siyang nakita pero nadulas daw siya habang nasa loob ng kwarto ko na para daw may sumipa daw sa kanya. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut. Kaya lumapit ako kay tita, mangiyak-ngiyak akong ikinuwento sa kanya ang naranasan ko. Ang sabi lang naman sa akin ni tita ay magdasal daw ako bago ako matulog para hindi ako magkaroon ng sleep paralysis. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ako makamove on sa panaginip na yon. Kaya pagkatapos noon ay nagdasal talaga ako ng mataimtim. Pero kinagabihan, muling naulit ang sleep paralysis ko. Nagising ako bandang alas 11 ng gabi. Base sa nakita ko sa digital clock na nasa tabi ng kama ko. Pero kinabahan ako kaagad kasi hindi ko naman magalaw ang katawan ko at parang lumalabo ang mata ko. Dahil dito ay muli akong pumikit at sinubukan kong igalaw ang mga kamay at paa ko pero kahit anong gawin ko ay bigo talaga ako. And this time, hindi ko na rin madilat ang mga mata ko. Mamayang kaunti ay naramdaman ko na lamang na bumigat ang katawan ko dahil may pumatong sa akin. Hinahawakan at hinahalikan niya ang buong katawan ko. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko talaga siya. Yung bigat niya. Lahat, pati yung pagpasok niya sa pagkababae ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Hindi ako makagalaw as in. Habang nangyayari yon ay narinig ko pa ang ingay ng mga nagiinuman sa labas. Wala akong nagawa ng mga oras na yon. Hirap na rin akong huminga dahil sa bigat ng nakapatong sa akin. Ramdam ko ang bawat galaw niya habang ginagawa niya yon. Noong medyo tumagal na, nakaramdam ako ng pagkasabik at orgasm. Kaya naman hinayaan ko na lamang at bahala na kung ano ang mangyari. Kung magigising pa ba ako after nito. At nung naramdaman ko na gumaan na at nawala na yung mabigat sa katawan ko ay minulot ko na ang mata ko. Naninag ko kung ano ang itsura niya. Malaking lalaki na mabuhok ang katawan at ang mukha niya ay katulad sa kabayo. Muli akong pumikit dahil ayoko nang makita siya at baka may gawin ulit siya sa akin. Hanggang sa nagising ako at naghahabol ako ng hininga. At pawis na pawis
kahit malamig naman sa kwarto. Napansin ko din na basa ng luha ang mga mata ko at sobrang sakit ng katawan ko, lalo na sa bandang balakang at hita ko. At sa part na yun ay sobrang linaw ng pangyayaring yon para sa isang panaginip. At dahil sa nangyari na yon, dali-dali akong bumangon at uminom ng tubig. Natakot ako dahil dati kung naalimpungatan lang ay matutulog ulit ako. May halong inig pa habang hawak ko ang baso. Naging magulo na ang utak ko ng mga oras na yon. Totoo bang nakipag-intercourse ako sa tikbalang ng gabing yon? Hindi ko yun ikinuwento sa tita ko kasi sensitibo na yon. Kaya sinubukan kong baliwalain na lamang muna. Kaso'y dumating ang mga gabi at naulit ang sleep paralysis at pakikipagtalik ko umano sa isang tikbalang. Kaya sinabi ko na yon kay Tita Bebeth. Agad siyang naalarma at pinatira muna niya ako sa aking Lola Inday. Baka sakaling hindi na ako maisipang sundan ng tikbalang na nagnanasa sa akin. At yun na nga, papadudot, mabilis ako nag-impake habang si Tita Bebeth naman ay tinawagan si Lola Inday. Pumayag naman daw ang lola ko at pinagmamadali niya akong pumunta doon sa kanyang bahay. Samantala mag-aalas 5 na ng hapon ako nakapunta sa bahay ni Lola Inday. Kasama niya si Tita Yuna, ang dalaga kong tiyahin na mayroong special needs. May sakit kasi itong epilepsy. Mabuti daw at pumunta daw ako sa kanyang bahay dahil puno ng tikbalang ang lugar ni Tita Bebeth. Ayon pa kay Lola Inday, pagkamatay ni Ate Klang ay nagbalak siya na kunin ako dahil nakukutuban siyang magkakagusto sa akin ng tikbalang. Hindi man ako kagandahan pero kasi maputi ako. Yun kasi ang gustong gusto ng mga tikbalang. At hindi nga raw siya nagkamali. Kasi ngayon ako naman daw ang pinagnanasaan ng tikbalang. Sa kabilang banda ay una raw palang pinagnasaan ng tikbalang si Tita Yuna. Kaya nagdesisyon si Lola Inday na ialis ang kanyang anak mula sa bahay nga ni Tita Bebeth sa Bumbangan ay lumipat sila sa San Pedro, Poblacion. So inakala ko na sa paglipat ko sa bahay ni Lola Inday ay matatapos na ang problema ko sa tikbalang. Kinabukasan ay naglibot naman ako sa bakuran ng bahay ni Lola. Agad kong napansin na putol ang lahat ng mga puno sa bakura namin. Sabi naman ni Lola ay pinaputol daw talaga niya yon dahil yung tita ko daw ay lapitin ng mga elemento o tikbalang. Madalas daw kasing tirahan ng mga elemento o tikbalang tulad ng kapre, white lady, ang mga puno na nandoon kaya ay pinaputol ito ng lola ko. Tanging puno ng kapitbahay namin doon ang hindi maputol-putol dahil hindi sa lupa ng lola ko nakatayo. Puno ng sampalok na napakalaki ang nakatanim doon. Alas 6 ng gabi nang kami ay nagkasikaso ng hapunan. Masayang nagkwekwentuhan ang mama ko at lola ko habang ang kapatid ko ay natutulog sa papag. Nang katabi ay bintana at habang ang tita ko naman sa sofa nakahiga, katabi ng papag at nakaharap sa bintana. 6:30 PM na ang tita ko ay parang susumpungin ng sakit na epilepsy. Pero noong araw na yon ay iba. Dahil panay galaw lang ng ulo niya lang ang nangyayari. Ang lola ko ay lumapit para alalayan ang tita ko, subalit nang magsalita ang tita ko ay kakaibang boses ang aming narinig. Tila boses ng isang malaking lalaki. Kami ay natakot dahil hindi naman yon ang boses ng tita ko. Hinawakan namin ni lola ang tita ko kaso'y napakalakas noon ni Tita Yuna kaya nabitawan namin siya. Ang sinasambit ng tita ko ay salamat sa iyo Clotilde dahil nahanap ko ulit si Yuna. Akin na ang katawang ito. Akin lamang ang babaeng ito at kukunin ko na siya dahil ito na ang oras niya para mapunta sa amin. Kinabahan naman ako sa narinig ko. Doon ay napagtanto kong nasundan pala ako ng tikbalang at napasama pa dahil nalaman ko na si Tita Yuna talaga ang pinagnanasaan ng tikbalang. Kaso nung umalis ito at nalipat kay Ate Klang at nang mamatay ang pinsan ko ay ako ang pinagbalingan ng tikbalang. Ikaw ba si Ayob? Tanong ni Lola Inday. Oo, ako nga si Ayob at si Yuna dapat.
ang mapapangasawa ko. Kaya lang ay nilayo mo siya sa akin. Napunta ako kay Klang pero hindi ko siya gusto. Sabi nito sa amin. Nasa na si Ate Klang? Tanong ko sa sinapiang si Tita Yuna. Wala na si Klang, kinuha na siya ng liwanag. Kaya nabaling ang atensyon ko sa iyo. Wika ng tikbalang na sumanib sa tiyahin ko. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Ibig sabihin ay nasa langit na si Ate Klang at wala na ito sa mundo ng mga kalahating tao at kalahating kabayo. Samantala ayon pa sa tikbalang ay matagal na palang nagnanasa ang tikbalang sa tito ko. Bata pa lamang daw ito ay lagi na niya daw itong binabantayan. Pero ang lola ay may kaalaman sa panggagamot kaya pilit niyang pinalaya sa katawan ng tita ko ang tikbalang na sumapi sa katawan niya. May orasyon na binanggit ng lola ko. Latin words, pati ang tikbalang ay nagla-Latin words. Hindi naman nagtagumpay ang tikbalang sa pagkuha sa tita ko at bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw, tuluyang umalis ang tikbalang nakasapi sa tita ko. Sabi ng lola ko ay ganun daw ang mga tikbalang, 6 p.m. hanggang 3 a.m. malalakas ang puwersa nila. Nang makabalik si tita sa katawan niya ay nagkwento siya. Dinala daw siya ng tikbalang sa tapat ng puno ng sampalok. Doon ay may bilog na lagusan papunta sa kaharian ng tikbalang hari. Tanong ko naman sa tita ko ay kung ano ang itsura ng tikbalang. Sagot ng tita ko ay napakapangit nito. Bukol-bukol lang muka at tila di maintindihan ang itsura. May korona ang ulo at kumikinang daw ang damit. Ipinasok siya sa puno. Pagpasok sa puno ay nakita niya ang malaparaisong lugar kung saan ay nandoon ang mga iba't ibang tikbalang. Duwendeng itim, duwende na puti, bola na umaapoy na lumulutang, kapre at kung ano-ano pa. Madaming nakahain na prutas at pilit siyang pinapakain. Pero hindi siya kumain kahit isa sa hinain sa kanya. At dahil doon sabi ng lola ko ay nakabalik ang tita ko sa katawan niya. Sa kabilang banda ang ipinagtataka ko ay pagkatapos noon ay hindi na rin ako ginulo ng tikbalang. Sabi naman ng lola ko, si Tita Yuna talaga ang gusto nito kaya noong makita ulit ito ng tikbalang ay sinantabi na ako. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil kahit na naging panakipbutas lamang ako ay okay lang kasi ayaw ko naman talagang pumatol sa tikbalang. Kaya si Tita Yuna ang pinoproblema namin. Kinakabahan kami noon na baka balikan siya ng tikbalang. Pero may nakilala kaming isang magaling na albularyo sa Tanay Rizal. At sabi niya kaya niyang talunin ang hari ng mga tikbalang. Ito na mismo ang pumunta sa bahay namin. At nagsagawa siya ng ritual sa aming dalawa ni Tita Yuna. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kasi during the process inantok ako. Nagising na lamang ako na tapos na ang ritual at nakaalis na raw ang albularyo. Sabi pa ni Lola ay natalo daw ng albularyo ang hari ng mga tikbalang sa isang duelo ng mga orasyon. At di daw kinaya ng tikbalang ang malakas na kapangyarihan ng albularyo. Kaya nangako na raw ang tikbalang na hindi na raw nito babalikan pa si Tita Yuna at kahit ako ay hindi na rin niya guguluhin. Pagkatapos noon papadudot bumalik na kami ni na Lola Inday at Tita Yuna sa Bombangan kina Tita Bibeth. Tuwang-tuwa naman si Tita Bibeth dahil nakabalik na kami pero mas natuwa siya nung ikinuwento naming natalo ng albularyo ang pinuno ng mga tikbalang. Simula noon papadudot ay naging maayos na ang buhay namin. Wala na kaming inaalala pang tikbalang na magnanasa sa amin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana ay mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut Stories sa inyong Papa Dudut YouTube channel. Muli maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Clotilde. Maraming salamat Clotilde sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Mahirap talaga sa pakiramdam at sa iyong buhay kung merong nanggugulo o nagnanasang laman lupa sa iyo tulad ng isang tikbalang. Buti na lamang at natalo niyo ito kaya naman hindi na kayo gagambalain pa ng nilalang na yon.
Kung Katoliko ka at muling binaligan kayo ng tikbalang o kahit na anong laman lupa ay makakatulong ang panalangin ng pari para malayo ka sa mga kampo ng kadiliman. Ngunit dapat ay maging malakas ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Kapag nagpakita pa ang tikbalang ay sumigaw ka ng sa pangalan ni Hesukristo, lumayo ka at huwag kang babalik. Lakipan mo ito ng taimtim na panalangin. Gawin mo yun lagi, Clotilde. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa nakakatakot pang mga kwento, narrated by Jason Steele, produced by Papa Dudut. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel dahil meron po tayong weekly prizes na pinamimigay sa channel na yan. Ang link po ng mga channels na nabanggit ko ay makikita sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.